Isang propesiya mula sa banal na aklat, mga sangkay, ang tumutukoy sa masamang kahihinatnan ng Israel sa paparating na mga araw o panahon. Simula ngayon, mga sangkay, sapagkat nararamdaman na po natin ang hagupit ng sanlibutang ito na mukhang malapit na nga po ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Ang masamang magaganap sa Israel, mga sangkay, ay tungkol po sa isang malaking event kung saan papalibutan ang bansang Israel ng napakaraming bansa. Ang mga hukbong sandatahan, mga sangkay, na tinukoy sa Biblia ay papalibot sa Israel upang sila ay salakayin. Ito ang Gog and Magog battle. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang karugtong sa ating napag-usapan nakaraan lamang patungkol sa tinatawag na Gog and Magog battle na nakasulat po sa banal na aklat o Biblia. Ito ang propesiya, mga sangkay, na paparating na ngayon, mga sangkay, na involve ang Iran. Lumalakas, mga sangkay, ang hinala ng maraming mga Bible scholars na papalapit na po tayo sa isang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia. Ito ay ang Gog and Magog battle. Marahil ang iba, mga sangkay, alam lamang po ang patungkol sa World War III na paparating. Ngunit hindi po yan ang pinakamalaking digmaan na magaganap sa ating mundo. Ang pinakamalaking digmaan na magaganap ay ang nakapropesiya sa Biblia. Ito po ay ang Gog and Magog battle papunta po sa Battle of Armageddon. Napag-usapan na po natin ito nakaraan, mga sangkay, subalit mas lalo po nating liliwanagin ngayon upang maintindihan ng marami sapagkat nagaganap ngayon ang digmaan sa Middle East sa pagitan po ng Israel laban po sa Iran na tinukoy po yan sa Biblia na isa pong bansang Persia ang tunay na katawagan ng kanilang bansa na isa daw po sa magmamartsa sa araw ng Gog and Magog battle papunta sa Israel. Papalibutan po ng hukbong sandatahan ng Iran o Persia kasama po ang iba pang mga bansa from the east at sasalakayin nila ang Israel. Ngunit mga sangkay, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol po dito sa Gog and Magog battle? Ayon sa Ezekiel chapter 39, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa Gog. Sabihin mong ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo. Gog, pangunahing pinuno ng Meshek at Tubal. May mga nagsasabi, mga sangkay, na itong Meshek at Tubal, ito ay ang mga lugar ng Russia na kung saan may mga hukbong sandatahan. Ito daw po ang mangunguna, mga sangkay, sa paglusob sa bansang Israel. At ayon po sa salita ng Diyos, babaliktarin kita at mula sa dulong hilaga ay itataboy sa kabundukan ng Israel. Pagkatapos aagawin ko ang pana at mga palaso sa iyong mga kamay, ikaw at ang iyong buong hukbo ay malilipol sa kabundukan ng Israel. Pati ang makapal mong tauhan, ang iyong mga bangkay ay pababayaan kong kanin ng mga ibon at lapain ng mga mababangis na hayop. So sa chapter 38, mga sangkay, nabasa po natin, nalulusob nga po doon sa Israel ang Gog kasama po ang maraming mga bansa at isa sa nabanggit po doon ang Iran o Persia. At ngayon, mga sangkay, hindi na rin po katakataka itong nagaganap ngayon sa Middle East na involve ang Persia o Iran sapagkat ang destiny po ng Iran o Persia ay ang makipagdigma laban sa Israel upang maisakatuparan ang propesiya na nakasulat sa Biblia. Sa panahong ito, sa Gog and Magog battle, magmamartsa ang hindi mabilang na hukbong sandatahan na tinutukoy po ito ng maraming mga Bible scholars na ang mangunguna daw po ay Russia. Pangalawa po ay ang Persia o Iran. At ngayon, mga sangkay, nababalitaan po natin sa mga international news na ang Iran at Russia ay may malalim na ugnayan. Sekreto daw po ang Russia na tumutulong ngayon sa Iran. At sa panahon na ito, kung saan aatakihin ng Iran at nitong si Gog at marami pang mga bansa ang Israel. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa panahon natin, mga sangkay, na matatalo ang Israel
at hihingi sila ng saklolo sa Mesaya. Hihingi sila ng tulong. Hindi na nila kaya. Marami na ang pumapanaw sa digmaan. Nagtatakbuhan na ang marami papunta sa kabundukan. Ang mga Hudyo at buong Israelita ay mauubos na sa kamay ng kanilang mga kalaban. Ngunit ayon sa Biblia, sa Ezekiel chapter 39, ikaw at ang iyong buong hukbo ay malilipol sa kabundukan ng Israel, pati ang makapal mong tauhan. Ang inyong mga bangkay ay pababayaan kung kanin ng mga ibon at lapain ng mga mababangis na hayop. Sinasabi kong mabubuwal ka sa kaparangan. Lilikha ako ng sunog sa Megog at sa baybayin ng dagat, ang lugar na hindi dating nakakaranas ng gulo. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ipapakita ko ang aking pangalan sa gitna ng bayan kong Israel at di ko na pababayaang malapastangan ito. Sa gayoy makikilala ng lahat ng bansa na ako si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Ito ang malinaw na senaryo, mga sangkay, sa propesiya na nakasulat sa Biblia. At kahit anong gawin ng world leaders ngayon, mga sangkay, tutumbok at tutumbok pa rin po tayo sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. At hindi po maiiwasan ang araw ng katuparan ng mga propesiya. Ito po ang magaganap, mga sangkay, sa panahon na matatalo ang Iran, Gog at marami pang mga bansa sa araw ng digmaan na ito, kung saan isasalba ng ating Panginoong Diyos ang bansang Israel at papasok po sa panibagong yugto ng digmaan. Ito po ay ang Battle of Armageddon, kung saan, mga sangkay, ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kay Gog, ang mga hukbong sandatahan na nakapalibot sa Israel. Ayon sa Ezekiel chapter 38, mag-aaway-away sila. Sila ang maglalaban-laban hanggang sa sila ay maubos. Ibubuhos ng ating Panginoong Sus ang kanyang kapangyarihan hanggang sa maubos ang lahat ng kalaban ng Israel. At dito na makikilala ng Israel na ang Mesaya na matagal na nilang hinihintay, siya rin namang pinapako nila sa krus. Ilang libong taon na ang nakararaan at siya ang Panginoong Sus. Ito po ang nakakakilabot na magaganap sa digmaan na ito. Sinasabi sa banal na aklat, mga sangkay, na sa pinakamalaking digmaan na nakasulat sa Biblia, ang mga kalaban ng Israel, kasama na dito ang Iran at marami pang mga bansa tulad ng Russia. Ayon sa banal na aklat, sinabi ni Yahweh, sa araw na iyon ang Gog ay bibigyan ko ng isang libingan sa Israel, ang libis ng manlalakbay sa silangan ng dagat na patay. Doon siya ililibing kasama ang makapal na taong kasama niya. Ang libingang ito'y tatawaging libis ng hukbo ng Gog at lilihisan ng mga manlalakbay. Sa paglilibing lamang sa kanila, mauubos ang 7 buwan bago mailibing ng mga Israelita ang lahat ng mga bangkay. Ganyan po kadami ang mamamatay, mga sangkay, na sundalo na lalaban sa Israel. Pupuksain sila ng ating Panginoong Diyos. Makikita ng lahat kung gaano kamakapangyarihan ng ating Panginoong Sus sa araw po ng Battle of Armageddon mula sa Gog and Magog battle. Imagine niyo na lang, mga sangkay, sa sobrang daming mga sundalo na papanaw sa digmaan na ito, maglilibing ang Israel sa loob po ng 7 buwan. Ganyan katagal, mga sangkay. At ayon sa Biblia, sa Book of Ezekiel chapter 39, pagkaraan ng 7 buwan, magtatalaga kayo ng isang pangkat upang patuloy na maghanap at maglibing sa mga kalansay na hindi pa naililibing para malinis ng lubusan ang lupain. Sino man sa kanila ang makakita ng kalansay, lalagyan niya iyon ng tanda hanggang hindi nadadala sa pinaglibingan kay Gog at sa kanyang mga kasama. Gayon ang gagawin ninyo upang ganap na malinis ang lupain. So ganyan, mga sangkay, ang magaganap sa araw na yan. At pagkatapos ng digmaan na ito, magaganap, mga sangkay, ang tinatawag na 1,000 years millennial reign ng ating Panginoong Sus sa ating mundo. At ang magiging sentrong syudad ay walang iba kundi ang bansang Israel doon sa Jerusalem. Ayon sa Biblia, sa Book of Ezekiel chapter 39, sinabi ni Yahweh, ipapakita ko sa lahat ng bansa ang aking kaluwalhatian sa pamamagitan ng paggamit ko sa aking kapangyarihan sa pagsasagawa ng aking pasya. Mula sa araw na iyon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh, ang kanilang Diyos, at malalaman ng lahat ng bansa na ang Israel ay nabihag dahil na rin sa kanilang kasamaan. Dahil sa pagtataksil nila sa akin, sila ay aking pinabayaan at
ibinigay sa kanilang mga kaaway upang patayin. Pinabayaan ko sila sapagkat iyon lang ang marapat sa kanilang kasamaan. Malinaw mga sangkay ang dahilan kung bakit sila didigmain ng maraming mga bansa dahil sa kanilang paglapastangan sa ating Panginoong Hesus. Ipinaranas sa kanila ng ating Panginoong Diyos ang malulupit na kaganapan sa kanilang lahi na tinawag po ng ating Panginoon na marapat lang sa kanila ito mangyari dahil sa kanilang kasamaan. Ngunit hindi po sila tuluyang pababayaan ng ating Panginoong Hesus sapagkat sila din po ay babalikan dyan sa kanilang bayan kasama po ang church o mga mananampalataya na hindi Israelita. Sila ay kasamang bababa mula sa langit sa araw ng Battle of Armageddon. Kung kaya't sinasabi po sa Book of Ezekiel chapter 39 verse 25 hanggang 26, ito po ay ang panahon ng millennial reign sa loob ng 1,000 taon sa mundong ibabaw na kung saan ang ating Panginoong Hesus ang magiging hari. Ayon sa Biblia, ipinapasabi ni Yahweh, ngayon, ibabalik ko ang dating kalagayan ni Jacob, walang iba kundi ang Israel mga sangkay, dahil yan ang pinagmulan ng kanilang pangalan. Muli kong ipadarama sa sambayan ng Israel ang aking pag-ibig sa kanila upang mabigyan kong karangalan ang aking pangalan. Ang kahihiyang sinapit nila at ang kanilang kataksilan sa akin ay malilimutan na rin nila kapag sila'y payapa ng naninirahan sa sarili nilang lupain at wala nang liligalig sa kanila. Ito ang magaganap mga sangkay pagkatapos ng malaking digmaan sa araw ng Gog and Magog battle hanggang sa Battle of Armageddon. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.